At tuloy-tuloy po ang live stream ng GMA News special coverage, The Vice President on Trial. Kasama pa rin natin ngayon si dating IBP President, Attorney Domingo Cayosa. So Attorney, gaya ng nabanggit po natin, sabi niyo sana tuloy-tuloy na po no, yung kanilang direct examination. Siguro this will be one of the reasons din kung bakit gugustuhin ng ilang senador na ilipat yung impeachment trial sa afternoon schedule para tuloy-tuloy. Pero Attorney, ano po yung tingin nyo dapat ipagpatuloy pa or meron pa bang iba pang mga puntong dapat ilabas sa pagbabalik ng direct examination? Maganda na ituloy niya yung line of questioning tungkol dito sa napansin nila dun sa mga dokumento na yung back documentation. Kumbaga, linabas lang yung mga dokumento in support dun sa mga ginagawa nila after na audit na sila. Hindi kasama dun sa unang reporting. Pangalawa, yung gusto nilang i-emphasize na yung isang quarter na 10 days lang, na bigla talagang inubos, eh mukhang pinilit lang na palabasin na naubos. Kasi nga, kung hindi, babalik yan sa National Treasury. So that is very crucial kasi nga, doon mo makita yung gustong ipakita ng prosecution na meron talagang malis, bad faith ito na napaka-imposible na magamit ito sa loob ng 10 days pero pinilit nila para lang hindi na babalik. So doon papasok yung nawaldas ba ito? Ito ba ay hindi na talaga nagamit pero pinapalabas lang nila na nagamit? At yung cut and paste, kumbaga yung plano nila, mukhang pare-pareho every one. Kahit na may nagbagong circumstance, yung total pareho pa rin. Yung bang pinipilit lang nila na palabasin na magagastos yung 125 million every quarter. Kahit hindi sana. Kasi nga, imposible naman na pare-parehong amount ang magagastos mo bawat quarter. Kasi ang confidential intelligence fund, depende yan sa sitwasyon. So fluid dapat yan. And you pay, the disbursing officer pays after every project, after every activity. Ito kasi bultuhan. Plus, naging pare-pareho pa. So, medyo mahirap paniwalaan na ganun nga ang katotohanan. Sa pag-uumpisa ng direct examination, sinabi ni Attorney Divina Gracia na isa sa mga nais nilang ipakita rito sa kanilang direct examination kay Ginoong Ortonio na nauna yung paghingi ng pera dun sa pagsabi kung saan ito gagamitin. Meaning nauna daw yung pera dun sa plano. Kapag ba nag-request ng budget, kailangan nakakabit na talaga yung attachment na kung saan siya gagamitin. Gaano ka-detalyado dapat yung attachment na yon? Dapat tama ka dyan at tama naman yung prosecution na dapat bago ka humingi ng pera, meron ka ng plano. Kasi yun ang batayan kung bakit ka bibigyan. You have to convince yung magbibigay sa'yo, either Congress, in one case, yung Office of the President, na meron ka talang paggagamitan. Ano ang purpose ng plano? Para yan ang batayan dun sa pagsusukat kung maayos ang paggamit. Kasi nauna na yan, so yung paggamit mo, ikukumpira ngayon dun sa plano. Required yan. Hindi lang ho yan optional. Required yan dun sa circular. One of the safeguards na kailangan meron yan para makita natin na hindi ito gawa-gawa lang. Para hindi lang resibo ng resibo, wala namang plano na i-compare. Kaya nga merong success report, accomplishment report, di ba? Meron ding nabanggit kanina na meron ba kayong koordinasyon sa mga law enforcement agencies or mga security agencies? Kasi malinaw din dun sa guidelines na pagdating sa mga intelligence, confidential, security operations, dapat may koordinasyon ka. Bakit ito? Para may checks and balances na ibang ahensya naman ito, kung totoo yan, standard operating procedure naman na you have to coordinate with the law enforcement agencies concerned or the area concerned. Para double check din nila na nangyari ba talaga ito. Hindi lang ikaw ang tatanungin, yung kapartner mo, mukhang wala dito. So yun siguro ang kanilang pinupunto. Sayang lang na-break. So tignan natin sa susunod, sa mamayang hapon, kung sususugan ba nila ito at kung makakasagot ba, makaka-explain yung witness. Ang problema niya kasi ngayon, meron ng mga naunang dokumento na hindi mo na just pwedeng sabihin, hindi ko alam o kaya wala ako dyan. Kasi nako-confront siya sa mga dokumento. Yun ang beauty ng nangyayari ngayon. Na
limited na yung wiggle room ng hostile witness. Alright, attorney, pag-usapan pa natin yan mamaya. Ngayon, pupuntahan muna natin si Joseph Morong na nasa Senado pa rin. Joseph, pwede mo ba kaming tulungan balikan lahat ng nangyari nitong umaga, Joseph? Oh, AP, I have notes for you. Okay, so itong si Ortonio, no, siya yung sumagot noong mga audit observation memorandum ng Commission on Audit na ibinigay sa Office of the Vice President kasi nga siya yung Deputy Chief of Staff. So pag may tanong ang COA, siya yung sumasagot. But I would like to focus first dun sa huli nating nasaksihan na ipinoint out nitong si Attorney May D. Vinagracia. Sabi niya yung phrase na engagements or areas of engagement ay unang inilagay or unang nakita doon sa liquidation report or doon sa reply nila doon sa accomplishment report noong 2023. Fourth accomplishment report covering yung third quarter ng 2023 fund ng Office of the Vice President. Why is this significant, Pia? Kasi in the previous testimonies, ang nakita natin sa napahagingan ng defense na yung some of the confidential funds in 2022, last quarter of 2022, first and second quarter of OVP, ginamit yon for surveillance activities, no, of the Vice President Security Group para masiguro na walang threat. Ginamit daw nila yon 2022 second quarter ng 2023. Pero yung explanation na yan, apparently, if we base it on the documents, lumabas lang noong fourth accomplishment report covering the last third quarter of 2023. So dyan tayo natapos, pero ito ang si Ortonio ang sumasagot sa mga audit observation memo ng COA. So yun muna tayo, Pia. Andun pa ba si Pia? Okay. So wala na siya. But anyway, just to continue, P. So ngayon ay binubusisi na ng prosecution itong kung paano ba ginamit yung pera, no? This is total niyan ay confidential funds of 500 million covering yung mga OVP. So 125, 125 last quarter, first, second and third quarter. Kaya nga sabi ng prosecution, bakit parang uniform yung inyong liquidation or inyong paggamit ng pera. Parang ibig sabihin pare-pareho for all the three quarters. And sabi nila, pag biniyak mo yan, no, ay parang imposible kasi iba't ibang mga areas, iba't ibang number of areas covered, pero parang pare-pareho yung distribution. Okay, so na-point out na kanina nitong si Pia dun sa discussion niya with Attorney Cayosa na nauna yung request for confidential funds in 2022 bago yung physical and financial plan. So ibig sabihin, humingi muna ng 125 million nang walang mga attachments, walang kung mga saan ba paggagamitan, saan yung cost, saan yung projection. Kaya nga humingi muna ng yung DBM ng physical and financial plan right after that request. Ngayon, ang pinoint out din ng prosecution is that VP Sara ultimately requested the amount. And yun namang mga OVP good governance programs ay may pondo na ng GAA for 621.26 million pesos. Alright, so may pinoint out din yung prosecution as far as spending. Parang bakit pare-pareho? Two items that he mentioned. Attorney Divina Gracia pointed out na for safe house rentals, for example, pare-parehong 16 million pesos ang ginastos ng OVP para sa tatlong quarters. Last quarter ng 2022, 16 million. First quarter ng 2023, 16 million. Second quarter of 2023, 16 million pesos pa rin. Yun namang incentives paid, no? Yung mga pabuya or insentibo na ibinigay noong 2022, first, second, and third quarter, pare-pareho rin na 10 million. So, pinu-point out lang ng prosecution kung paano ginastos yung almost uniformly, no? Ang point niya, ang term niya dyan is eksakto, yung paggamit nila across these periods na parang
medyo bakit ganyan, na parang pare-pareho ang inyong amount na binabayaran regardless of the time and regardless of the quarters. So, tinanong din ng prosecution itong si Ortonio na kung sinasabi noong mga nakaraang araw na yung confidential funds was spent to secure the Vice President during the last quarter. Tanong, meron bang cataclysmic o yung what's the term, mapaminsalang banta laban kay Vice President noong mga panahon na yun na kailangang puksain yung o labanan yung threat na yon between December 21 to 31. Ang tugon dito ni Ortonio is that as far as he knows, hindi niya alam yan, and kung security matters yan, ay hindi hawak ng kanyang opisina. So, nasa ikalawang testigo na tayo ng tungkol doon sa paggamit, umano'y maling paggamit ng Vice President sa confidential funds ng OVP. So nasa OVP pa rin tayo, si Acosta kahapon, and then ito ay Deputy Chief of Staff ng Office of the Vice President testifying on how the monies were spent in confidential funds ay nagastos ng opisina ng Vice President. So naka-lunch break lamang po ang Senado. Magpapatuloy ito mga 12:45. Continue pa rin tayo with the direct examination. Ibig sabihin, pagtatanong ng prosecution sa kanilang hostile witness at ang tingin po natin ay baka direct lamang yung matapos natin ngayong maghapon na ito. Kung suswertehin, ay baka makapagkaroon ng cross-examination itong defense sa pangunguna naman itong si Attorney Christine Ferrer, who we saw before arguing on behalf of the defense. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagtutok niyo sa special coverage na ginagawa ng GMA News sa GTV at sa aming mga social media pages. Ang The Vice President on Trial, ako po si Joseph Morong, GMA News.